Napakadali lamang para kay Jaime na baliktarin ang sitwasyon dahil inutusan niya ang kanyang tauhan na palabasin sa media na tumakas si Rafael habang inilipat ito sa ibang detention. Kaya ngayon wanted na si Rafael at pinaghahanap na siya ng mga kapulisan. Hindi lang korupsyon ang kaso ni Rafael ngayon, pati na ang murder dahil pinalabas ni Jaime na pinatay ni Rafael ang mga kapulisan para makatakas ito. Hindi naman maintindihan ni Mang Istong kung bakit at paano humantong sa ganito ang lahat. Pamilya laban sa pamilya. Magkakapamilya, magkakadugo, sila-sila ay nagpapatayan. Nakiusap si Mercedes kay Jaime na huwag niyang patayin si Rafael. Nagtanong si Divine kay Mercedes sa palagay ba niya na kayang patayin ni Jaime si Rafael. Hindi niya ito magagawa. Ang sabi ni Jaime, he tried to have this convoy until safety para makuha nila si Rafael, para mailayo nila ito sa mga taong pumuprotekta kay Rafael. Dahil gusto niya na harapin siya ni Rafael at tanggapin ni Rafael ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan sa kanya. Ang sabi ni Mercedes, sa palagay niya na willing naman si Rafael na magbago at kailangan lang niya malaman na sa kanya ang kanilang suporta. Ang galit na sabi ni Jaime, yan ang suporta na ibinigay ni Rafael kay Moises at sa pamilya nito. Ang sabi ni Divine na tamang mga sinasabi ni Mercedes. Nagalit si Jaime kay Divine na sumang-ayon siya sa mga sinasabi ni Mercedes. Ang akala niya na mas matalino siya kaysa ni Mercedes at sinabihan niya ang dalawa na tumiwalag na si Rafael at tanggapin nila ito. At tinutulungan na ngayon ni Rafael yung mga kumakalaban sa kanila. Sa palagay ba nila na hindi kasama ngayon ni Rafael si Moises? Ang sabi ni Mercedes na hindi nila alam. Nagtanong si Jaime kung paano niya ito nalaman. Nagtanong si Mercedes kung nagsalita na ba si Randy. Ang sagot ni Jaime na isang tuso si Randy dahil iniligaw niya ang kanyang mga tauhan at ang resulta nito ay buhay niya ang kabayaran. Sobrang nagulat naman sina Mercedes at Divine sa kanilang nalaman. Napatay na ngayon si Randy dahil sa pagprotekta niya nila Moises at Danica. Ang galit na sabi ni Jaime na kapag trinaydo siya nito ay ituturing niya ito ng mga kaaway. Wala siyang pakialam kung sino man ito sa buhay niya. Natatakot ng labi si Divine sa mga sinasabi ni Jaime dahil kapag nalaman niya ang kanyang pagtraidor nito, sigurado siya nito na papatayin siya ni Jaime kahit mahal pa siya ni Jaime. Binabantayan ng maigi ni Moises si Rafael dahil hindi pa ito gumigising pagkatapos ng kanyang operasyon. Habang si Aling Nadia, ipinaalam niya kay Melanie na narinig niya kagabi na kausap ni Jigo si Mercedes at pinapahanap ni Mercedes kay Jigo ang kinaroonan ni Moises. At papatayin ni Jigo si Moises kapag nahanap niya ito. Ginagamit lamang sila ni Jigo para matuntun niya sina Moises. Sobrang nagulat si Melanie sa kanyang nalaman. Umaasa rin pala si Jaime na magbabago ang takbo ng utak at puso ni Rafael, pero mangyayari lamang ito kapag mawala si Moises. Habang buhay pa si Moises, hati ang damdamin ni Rafael. Nagtanong siya kay Mercedes kung sa tingin ba niya na oras malaman ni Rafael na anak niya talaga si Moises, ipagpapalit ba ni Rafael si Justin. Biglang dumating si Justin at sinabihan niya kanyang lolo Jaime na ganyan ang ginawa ng kanyang ama ngayon. Sobrang nagulat si Mercedes dahil alam na pala ni Justin ang totoo. Ang sabi ni Jaime na sinabi na niya ang lahat kay Justin. Kailangan na maging handa si Justin. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.